Hello po! Hulaan nyo kung anong lulutuin natin ngayon for today's video. Meron tayong ditong paa ng baboy na pinakuluan at pinalambot ko yan ng 45 minutes para talagang ramdam mo ang lambot nito mula buto. Pagkatapos nga ay hiniwalay ko ang sabaw nito sa isang palayok. Next, nakita nyo naman kung anong powder yan, di ba? Lagyan lamang ito ng kaunting tubig at halo-haloin hanggang sa matunaw ito. Pagkatapos ay pwede mo nang ihalo dito sa palayok na may sabaw at may katamtamang apoy lamang para hindi masunog, bes. Haluin itong mabuti at hintayin kumulo at maging medyo malapot na ito. Pagkatapos naman ay pwede na nating ilagay ang peanut butter. Maglagay lamang tayo ng 1 tablespoon para hindi tayo maumay at minsan pa nga ay patatakbuhin ka sa CR nang wala sa oras kapag nadamihan ang kain nito. Nahulaan nyo na ba kung anong lulutuin ko? Bawal ang tamang sagot ha. Ituloy-tuloy lamang ang paghahalo para matunaw mabuti yung mga sangkap na ililagay natin. At kung tapos na yan, ay maghanda na ng mga gulay na isasahog. Meron tayo ditong talong, sitaw at ang laging present sa ganitong lutuin ay ang pechay. And then, itong karne na pinalambot natin ay ilagay lahat sa ginawa nating sabaw kanina. Dahil igigisa ko lang yung mga gulay. Ganito talaga yung way ng pagluluto namin nito. Bakit ba kanya-kanyang style lang pagluluto lang yan, bes? Eto nga yung ginamit kong pinagpakuluan kanina para tipid hugasin. At dito ko na rin igigisa yung mga gulay. Nilagyan ko yan ng kaunting manteka, bawang at lasuna ay sibuyas. Sunod na ilagay ang utong, tarong at kayo ng pichay. Saka mo haluin lang ito ng haluin hanggang sa maluto at pwede nang ilagay ang pechay pagkatapos. Ang video na to ay matagal nang nandito sa phone ko, wala lang talaga akong time na mag-edit. Kaya ngayon natatakam na tuloy ako. Tuloy-tuloy lang ang paghalo kapag nailagay mo na ang pechay dahil madali lang maluto yung pechay at baka ma-overcook natin ito. Pagkatapos lutuhin ang gulay ay tetemplahan na natin ito. Maglagay ng paminta, pampalasa at haluin. Hindi na natin kailangan ng kung ano-ano pang pampalasa dyan dahil sa powder mixture na ginamit natin kanina ay nandoon na lahat ang kailangan nating sangkap. Masarap na siya kahit yan na lang yung idagdag natin. At ayan na, ready to eat na siya. Wow! Tingnan nyo naman at ang sarap papakin ng malambot na taba-taba na yan. At syempre, hindi kumpleto yan kung walang gulay. Yung ginisa natin kanina, pwede na natin siyang paghaluin. At dahil ready to eat na siya, pwede na tayong kumain. Yummy! Pero naalala ko at binuksan ko ang kaldero. Shucks! Nakalimutan kong magsaing. So, ayun na nga at wala tayong no choice kundi maghintay. Kayo guys, natry nyo na ba yung ganito? Excited kang kumain pero wala palang bigas na naluto. Sinong relate dyan? Comment nyo nga. Hanggang dito na nga lang tayo at sana'y may natutunan kayo sa recipe na to. So ayun lamang po. Salamat!